mga loads. Ito po yung aking pole diagram ng aking off-grid solar inverter. Pakita ko po loads. Yan. Ito yung dual charge controller diagram. Yan yung mga loads yan. Sa isahin ko po, bali ang setup ko po rito sa aking solar panel. Saka isang sa kabilang side po ay apat na 400 watts. Bali, pag kinompute mo po ito ay 1,600 watts po siya. Tapos, ang kanyang volts ng bawat isang solar panel is 37.5 volts. Ngayon, tinotal ko po siya. Equivalent po siya sa 150 volts. Yun po. Bali, ito po yung pinaka-diagram nito. Series connection po tayo. Ayan. Ito po yung charge controller ko. Ito naman yung ampere, 20 ampere mula sa PV. Ito naman po yung sa surge protector. Ito naman po ay 100 ampere mula charge controller to battery. Susundan nyo lang ito mga loads. Para nakakalito kasi sulat kamay lang po ito. Sundan nyo lang po yung diagram nito. Hindi po kayo malilito, sundan nyo lang po. Mayroon namang ano yan. May mga ano naman siya, may mga guide loads yan. Bali, dito po loads. Ang isang charge controller ko ay 80 ampere. Maximum po ito is 150 volts. Bali, naka 24 volts po ako. Yan, naka 24 volts po ako. Yan. Yan. Ito loads mga diagram niya. Tapos papuntang baterya. Sundan nyo lang po loads yung ano. Sundan nyo lang yung ano nakaguhit diyan. Ayan. Tapos kabila loads ito naman. Ganon din po loads. Solar panel ko ay 415 watts, 4 na piraso. Ang kanyang total is 1,660. Yun, 1,660 watts. Ito naman yung volts ng charge controller ko. Series connection din siya. Alay loads, ganun din. Kung ano sa kabila, ganun din siya. Magkakaiba lang loads. Ang charge controller ito ay 60 ampere lang. 150 volts din siya. Yan. Mga loads. Yan. Sundin nyo lang po kung ano yung guhit dyan. Ayun, sa mga nagpapa-request ng full setup ng charge off-grid solar system. Bali 24 volts siya. Yung battery ko po ay 250 ampere. Yan. So, ito naman po yung connection mula battery to inverter. Ang fuse ko po rin ginagamit ay 125 ampere NCV breaker. Charge inverter. Yan. Yan mga loads. Sundan nyo lang. Yan. Sundan nyo lang loads ito loads. Yan. So, una. Kailangan po loads, hindi kayo lalagpas dyan ng 150 volts kare. Kung lumagpas kayo dyan, magkaroon po ng mag-floating charge po yung nyo. Mag-over voltage po yung nyo, charge controller nyo. Mag-over voltage po nyo. Kailangan 150 volts lang po kayo. Sa recommended, meron nakalagay doon, mas mababa dyan. Pero kaya naman po yun ng charge controller na 80 ampere or 60 ampere na 150 volts maximum yan. Yan. Mula solar panel, ang kanyang breaker nito ay 20 ampere. Tapos charge protector. Tapos charge controller to battery. Madaan muna sa breaker, 100 ampere ang gamit ko dyan loads. Saka yung mga nagtatanong pala, yung wiring na ginagamit nyo ay 8
8 po, number 8 po ang ginamit ko dyan. Tapos dito po sa may battery, sa breaker nito, ng 100 ampere to battery, ang gamit ko po niyang wire ay 16 mm. Yan, 16 mm yan. Abot ng baterya. Tapos dito kabila, same din, 16 mm din siya. Pero ang gamit ko dito loads na mula battery to breaker, ang gamit ko pong wire dyan ay 25 mm po. Yan. Mas malaki ng konti. Yung mga loads. Kahit magkaiba po yung charge controller na amperahe, pwede lang po loads. Basta mahalaga. Yung parameters ng 80 ampere at saka yung 60 ampere. Kailangan parameters siya. Para yung sila same. Same sila dapat. Yan, same lang. Para pantay yung charge nila. Kunyari, example, mo 60 ampere ang charge or 50 ampere. Kaya sa kabila, 50 ampere din or 60 ampere. Sa akin loads, ang gamit ko dyan, pag ako nag-charge sa baterya ko, dalawang charge controller gamit ko. Sinisiting ko po sa 50 ampere lang bawat charge controller. Yan. Bagbago ko pa lang load sa mga channel ko. Subscribe po at saka like para update kayo sa aking mga video. Ayun ulitin ko siya. Simula, ito yung charge controller ng number 1. Yan. Yan. Tapos, yung mga wiring niya, yung loads yan. Papunta niya. Susundan nyo lang yung pasisya na po kayo sa drawing ko. Hindi po ako marunong mag-drawing kaya ito lang po yung ko. Susundan nyo lang po yan. Yung niya, wiring. Yung layout niya. Yan, loads yan. Yan. Papunta yan dyan. Tagos yan dyan. Yan. Tapos yan. Papunta yan sa battery. Papunta rin dyan sa inverter. Yan. Tapos ang isa naman loads. Ito naman 60 ampere. Yan. Yan. Mula diyan, series connection. Mula dito. Sundan nyo lang po yung wiring yan. Yan. Dandahanin natin yung para makuha nyo ng maigi. Yan. Naka-negative positive naman yan loads. Tapatan lang naman yan. Yan. Tapos dyan. Yan. Dito sa loads. Ang wiring niyan, puntang baterya din yan. Yan. Kung ano yung connection ng kabila, ganoon din yung kabila din. Ayun yung kabila, ganoon din. Yan. Battery charge controller ko ay, ang isa, 80 ampere. Ang isa naman, 60 ampere. Naubusan kasi ng stock ng 80 ampere. Pero kung sa inyo, loads, kung ako sa inyo, sa mga magsisimula pa lang, mas maganda yung gumamit kayo ng 60 ampere. Saktong-sakto ko rito yun sa apat na solar panel na 415 watts. Tapos yung volts niya 37.5. Pag nag-series kayo, compatible talaga siya kasi ang pag sa 24 volts, yung 60 ampere, 1,700 na maximum watts niya. Yan. Ayan, naging 1,660. Kasi kung lumabis kayo dyan, pag nag-series connection kayo, lalabis na po yung bawat volts ng bawat solar panel nyo. Lalagpas na po yan sa 150 volts. Pwede naman gawin nyo yan, 5. I-parallel nyo. Kaso ang parallel loads, natisting ko na, mahina mag-harvest. Mahina siya mag-harvest. Saka mga wire nyo, malalaking wire gagamitin mo dyan. Saka magtataas kayo ng breaker dyan. Yan. Yan sa mga bago, yan, mga bago. Ito po yung ko. Layout ng aking, setup ng aking upgrade. Setup yan, setup. Yan, upgrade setup. Ang aking solar upgrade setup. Ito po yung ang layout po nito. Ito po yung ginagamit ko ngayon. Ito pong sa akin ngayon. Ginagawa ko. Yan. Okay, loads.
Kung may katanungan pa kayo, kung kayo naguguluhan, comment lang kayo para mabigyan natin, nasusolusyonan natin. Ayan, i-follow ko siya. Ayan o. Ganyan lang kasi ang camera ko, Lods. Pag i-zoom nyo, screenshot nyo na lang yan. Tapos i-zoom nyo para ano yung makikita nyo kung saan nakalagay yung yung mga drawing ko sa wiring. Yung mga Lods. Okay. Papali lang hangin. Lakas kasi yung hangin dito. Ayun. Sa lupa lang ako. Okay, Lods. Thank you.